Pagdating sa photography, kailangan mo ba ng diploma o diskarte lang? Intro. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Naitanong nyo na ba kung paano maging professional photographer? Kailangan ba graduate ka ng photography course? Course na related sa photography. Meron bang ganun? Yung mga courses na related sa arts o yung mga multimedia courses, yun yung mga courses na malapit sa photography. Pero kailangan mo ba ng diploma para maging isang professional photographer? O sapat na yung diskarte lang? I will share with you yung mga nalalaman ko at yung mga experience ko dito. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, please consider subscribing para updated ka pag may mga bago tayong content. And also as a support na din to keep me motivated to post new content related to photography. Hindi madaling gumawa ng mga ganitong content pero kahit papano masaya ako na na-share ko sa mas maraming tao yung nalalaman ko. Kaya subscribe ka na din. Diploma o diskarte? Pagdating sa photography, sasabihin ko na agad sa'yo na yung sagot dyan ay output. Your photography career will depend on your output. So output nga, saan ba yun babagsak? Pwede na rin natin siguro siyang ilagay sa diskarte kasi mas malaking requirements talaga ng good photography output ay nakabase sa diskarte ng isang tao. Pero wait lang, sana patapusin nyo muna ako. Alam nyo kasi as a photographer, wala naman masyadong hinihingi na technical report yan talaga. Basta nakukuha mo yung output na nire-require sa'yo ng boss o ng client mo. As long as nakukuha mo yung magandang litrato na kailangan mo. Diskarte lang talaga. Let me share with you my personal experience muna. Ako personally, kasama ng napakaraming mga tao na kilala ko, ay hindi graduate. Hindi ako graduate ng art-related o multimedia course kasi graduate ako ng engineering. And for the sake of this discussion, isi-share ko sa inyo yung credentials ko. Kaya, pasensya na po. I'm a graduate of Electronics Engineering Technology and a graduate of Bachelor of Engineering. Ang major ko is Electronic Manufacturing. I have a 4 years of working experience in the field of semiconductor and electronics manufacturing. Siguro yun din yung dahilan kung bakit ma-technical ako at madaldal ako masyado. Pero hindi naman ako dating ganito. Nakapasok ako sa mundo ng photography kasi sabi ko gusto ko lang siyang subukan since hobby ko naman siya at nag-e-enjoy ako sa kanya since 2010. Paano ako nakapasok as a full-time photographer? Nagpasa lang ako ng portfolio, yung best photos na kinunan ko. Pinagsama-sama ko tapos ipinasa ko. Tapos pinag-actual exam ako, tapos tiningnan yung mga kuha ko. Tapos nakapasa ako. And the rest was history. Hindi nila tiningnan kung graduate ako ng arts or multimedia course. Sa output lang sila nagbase. Madaming ganun na mga professional photographers. Kasi kung iisipin mo, gaano na ba katagal ang photography? Baka hindi pa buhay yung mga lolo't lola natin, may photography na. Di ba wala namang course noon sa photography? Ang pinakamalapit na pag-aaral doon ay yung Master Apprentice System. Yung matututo sa magtuturo sa iyo na master ng photography o kaya magiging apprentice o assistant ka niya tapos doon ka matututo. Di ba parang panonood lang din ng YouTube videos? Mas convenient pa nga ngayon kasi unlimited yung lessons and educational videos dito sa YouTube o sa internet. Pero alam nyo, kahit diskarte lang talaga ang pagpasok sa photography, sa tingin ko, yun ay dahil wala naman kasi talagang photographer na siguradong sigurado na gusto niya talagang maging photographer mula pagkabata niya. 99% siguro ay ganun. Kasi ako, buong buhay ko, wala akong nabalitaan na nung tinanong siya kung ano yung ambisyon niya o kung ano yung gusto niya maging paglaki niya, ay ang sagot niya ay, gusto ko kasing maging photographer to capture the best moment. Wala naman sigurong 6 years old na pag tinanong mo, ganun yung isasagot sa'yo, di ba? Pag tumanda na tayo, dun lang natin nare-realize na mukhang masayang maging photographer ah. Kaya yung mga nagiging photographer, madalas mga nag-shift lang sila ng career.
Pero kahit pa output based o diskarte lang yung pinakakailangan para maging career ang photography, hindi natin pwedeng baliwalain yung diploma pa din. Ang labo ko no? Kasi isipin nyo din kung yung mga taong hindi naman related sa arts yung pinag-aralan ay naging successful na photographer, di lalo naman magiging successful or mas mataas yung tsansa na maging successful photographer yung mga taong graduate ng art course. Isipin nyo, alam na nila yung practical use of colors, yung alam na nila agad yung best combination na masarap sa mata, alam na nila yung highlights and shadows na hindi na sila manghuhula. Mas malaki talaga yung advantage kapag may alam ka na at mas mataas o mas mabilis yung pag-progress mo sa photography as a career. By the way, may certificate din pala ako ng basic and advanced photography kasi graduate din ako ng photography workshop noon. And yes, may mga school and institution na nag-o-offer din ng mga short courses about photography. At hindi rin masama na kumuha ng ganun kung may budget at oras ka. Meron din kasing mga kumpanya na hahanapan ka ng certification. Halimbawa, kailangan mong sumampa sa barko as a cruise ship photographer o kailangan mong mag-apply as an in-house photographer sa isang kumpanya. Tapos, for some reason, gusto nila graduate ng multimedia arts yung photographer nila. Kasi gusto nilang gawing graphic artist / photographer yung applicant. Pero ang bottom line, sa output photos mo pa rin talaga magbabase yung career mo as a photographer. Imagine niyo na lang, graduate ka nga ng art course at ang dami mong certifications. Tapos, sablay naman yung mga kuha mo. 'Di ba? Useless. In conclusion, sa pagpasok sa photography as a career, diskarte lang ang kailangan madalas. Pero hindi din naman masama kung may tinapos ka na related sa arts. At mas maganda pa nga yun talaga kasi mas makakatulong yun sa'yo to achieve the best output. The best photos na hinihingi sa'yo ng client mo. So ano ang mas importante? Diskarte o diploma? Passion. Passion in what we love to do. Yun lang naman talaga ang kailangan. So that's it for me, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!